Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel. At ngayong araw na to ay gagawin natin ang part 2 ng ating manual lamination ng HPL. Kung bago ka pa lang sa ating Facebook page, ay click mo yung tatlong dot at click mo yung follow button. At meron din tayong YouTube channel, click mo lang yung subscribe at click mo yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So bago natin ilaminate yung HPL guys, ay uunahin muna natin yung mga edges ng ating pinolik board. Kadalasan ginagamit pang edging ay edge band. So sa ginawa ko dito ay HPL lang ginamit ko. Kung ano yung kulay ng ating top, ganun din kulay ng ating edging. So ito rin na yung tinatawag na self edge. So pag nadikit na yung laminate natin sa edging ng pinolik board, ay pupukpukin na natin to gamit ang rubber mallet para mas lalo siyang kakapit. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa kabila mag-edging. Pagkatapos yan, tatabasin natin yung sobrang HPL gamit ang kikil. Then sa kabila naman. Pagkatapos nating makating ay pwede na nating ilaminate yung ating HPL. Same process pa rin guys, rugby. Tapos ipapahid natin sa buong HPL. Pagkatapos, i-set aside muna natin at isusunod na natin yung pinolik board. So ito na ngayon ang itsura ng ating pinolik board matapos pahira natin ng rugby. At estimate na drying time nito is mga 10 to 15 minutes. So ngayon tuyo na siya. Pwede na nating idikit yung HPL. At dito nga pala guys, gumamit ako ng pangkalang o stopper. So ang gamit ko dyan is PPR pipe. Pwede rin kayong gumamit ng mga plywood stick. Ang purpose niyan guys is para makontrol natin yung pagdikit ng HPL sa pinolik board. So kung makikita nyo, dinahandahan kong yung pagdikit ng HPL. So ang technique dito guys is iisa-isahin natin, tanggalin yung kinalang natin. So pag tanggal natin yung isa, dikit. So ayan, tinanggal ko yung isa. Tapos yung pangalawa naman, yan, tapos dikit ulit. So dahan-dahan lang nating idikit. Ngayon yung pangatlo naman. Ayan. Tapos yung huli. So yan, ganyan lang guys. Tapos mamasahin na natin
para ma-totally flat na yung HPL sa ating pinolik board. So dito guys, kakatingin na natin yung sobrang HPL gamit pa rin yung kikil natin. Pagkatapos nating putulin ay lilihain natin yung kanto nito gamit yung sandpaper grit 60 at gumamit din ako ng plywood as a sanding block. Yan, niliha ko yan para mawala yung talas ng HPL. At ito na guys yung ating finished product. So ganun lang kadali mag-laminate ng HPL guys sa pinolik board o plywood o MDF. Maraming salamat sa panonood.